Ang Pilipinas ay isa lamang sanang hantungan sa aking buhay. O iyon ang akala ko. Ang pangalan ko ay Anna Petrova, isang flight attendant sa isang Russian airline sa loob ng 8 taon. Madalas akong tawaging Ice Queen ng aking mga kasamahan. Bakit? Dahil nakapaglakbay na ako sa 25 bansa. Ngunit hindi pa ako tunay na humanga sa pagkain ng anumang lugar at hindi pa ako nakapagpatak ng kahit isang luha sa harap ng anumang magandang tanawin. Ang Eiffel Tower sa Paris para sa akin ay isang malaking tipak lamang ng bakal. Ang Colosseum sa Roma ay bunton lang ng mga lumang bato at ang Statue of Liberty sa New York ay isang tansong estatwa lamang. Para sa akin, lahat ng lugar sa mundo ay magkakatulad. Mga lugar lang sila kung saan ako nagtatrabaho. Puno na ng mga selyo ng imigrasyon ang aking pasaporte. Ngunit ang puso ko'y hindi kailanman nagkaroon ng puwang para sa anumang bansa. Ipinagmamalaki ko ang pagiging malamig na iyon. Para sa akin, ang pagpapakita ng emosyon habang naglalakbay ay tanda ng kahinaan. Ana, sa Pilipinas tayo pupunta ngayon. Ang lugar ng adobo at barot saya. Si Ekaterina, isang baguhang flight attendant, ay masiglang nagsalita. Binuklat ko ang flight manual nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Isa lang namang bansa sa Timog Silangang Asya. Isang overnight stopover. Tapos, aalis din. Nanlaki ang mga mata ni Ekaterina. Robot ka ba talaga, Ate Ana? Mayroong biruan sa aming mga kasamahan na ako raw ay isang robot na sira ang emotion chip. Hindi iyon nakakatuwa. Jace Ann, kahit habang naghahanda para sa flight, isang pelikulang Pilipino ang ipinapalabas sa TV screen ng eroplano. Ito ay eksena ng isang bayani na nakikipaglaban sa isang halimaw dagat sa dalampasigan. Bumuntong hininga ang co-pilot at sinabing, "Ang galing ng mga pelikulang Pilipino. May mga nanalo na sa mga International Film Festival. Pelikula ay pelikula lang." Kibit-balikat kong sabi. Ang pupuntahan lang naman natin ay airport at hotel. Nang lumipad ang eroplano mula sa Moscow, isang pasahero sa tabi ko ang tutok na tutok sa pagbabasa ng isang travel guidebook tungkol sa Pilipinas. Lihim akong napangisi. Ang mga turista ay napaka-inosente, lahat naman ng bansa ay pare-pareho lang. Ana, hindi ka pa ba talaga humanga sa anumang bansa? Tanong ni Irina, ang chief purser, habang inaabutan ako ng isang tasa ng kape. Lahat ng airport ay magkakatulad. Runway, duty-free shops, immigration counters. Sa loob ng 8 taon, iyon lang ang nakikita ko. Ang sagot ko ay laging malamig at dekahon. Umupo ako sa upuan sa tabi ng emergency exit at tumingin sa labas ng bintana. Sa loob ng 14 na oras na biyahe, nagbasa ako ng isang Russian classic novel. Ang mga tauhan sa libro ay mas totoo at mas madaling maunawaan kaysa sa mga tao sa tunay na mundo. Biglang tumunog ang anunsyo sa eroplano. Malapit nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 2 ng hapon. Bumuntong hininga ako at isinara ang libro. Magsisimula na naman ang isang listahan ng mga gawain. Check-in sa hotel, maligo, matulog, check-out, at lumipad muli. Ang buhay ko ay parang isang maleta na umiikot sa baggage carousel. Bahagyang yumanig ang eroplano nang lumapag ito. Ang Pilipinas, mula sa bintana, ay isa lamang malaking lungsod. Matapos bumaba ang lahat ng pasahero, inayos namin ang aming mga bagahe. Ana, sabi nila ligtas daw sa gabi sa Makati. Gusto kong lumabas at mamasyal, masiglang sabi ni Ekaterina. Baliw ka ba? Maaga ang flight natin bukas. Iling ko. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliit na bahagi ng aking puso ang kakaibang nabagabag. Ano bang espesyal sa Pilipinas? Tanong ko sa sarili. Ngunit hindi ko alam kung bakit biglang sumibol ang isang kuryosidad. Siyempre, hindi ko iyon aaminin. Ang kayabangan ng isang ice queen na binuo ko sa loob ng 8 taon ay guguho. Hindi ko alam na ang lugar na ito, na itinuturing kong isang hantungan lamang, ay malapit ng baguhin ang buong buhay ko. Ang Pilipinas ang magiging ika-26 na selyo sa aking pasaporte at ang magiging unang bansa na kukuha ng puwang sa aking puso.
Noong mga oras na iyon, hindi ko inaasahan na pagpasok ko pa lang sa Naya, mapapamulagat na ako. Airport ba to? Isang modernong arkitektura ang bumungad sa akin, makintab na sahig, mataas at maluwag na kisame. At higit sa lahat, ang dami ng tao. Airport ba ito ng isang maliit na bansa? Bulong ko sa sarili. Kinuha ni Yekaterina ang kanyang telepono at walang tigil sa pagkuha ng litrato. Ana, tingnan mo! May mga robot pa na nagsisilbi. Isang kulay pilak na robot ang nagtuturo ng direksyon sa mga turista. Isang imahe na hindi maiisip sa Sheremetyevo Airport sa Moscow. Kahit na nagkunwari akong walang pakialam, sa loob-loob ko'y labis akong namangha. Sa daan patungo sa immigration counter, nakuha ng automated baggage handling system ang aking atensyon. Ang mga maleta ay automatikong lumiliko sa conveyor. Sa Russia, karamihan ay kailangan pa ring buhatin ng mga tao. May kaibahan dito, hindi ko sinasadyang nasabi ang aking iniisip. Pagdating sa counter, tinanong kami ng isang immigration officer sa Ingles tungkol sa aming schedule. Bukas ng umaga ang lipad namin, maikli kong sagot. Ngunit biglang nagsalita ang opisyal sa wikang Ruso. Privet, Miss Petrova. Nagulat ako at napatitig sa kanya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? At nakapagsalita pa ng Ruso. Ngumiti ang opisyal at nagpaliwanag. Natatanggap po namin ang impormasyon tungkol sa flight crew ng mga international flights. Welcome po sa Pilipinas. Hindi ko lubos na maunawaan ang sitwasyon. Sa 25 bansang napuntahan ko, hindi pa ako nakatanggap ng ganitong pagbati. Karamihan ay sasabihin lang, "Next," at tatatakan na ang pasaporte. Paglabas ng airport, dumaan ako sa banyo. Ang kalinisan ay basic lang. Ngunit sa lababo, mayroon pang libreng hand lotion. Isang janitress ang nagmamop ng sahig. Biglang may isang lalaking dumaan. Tumango sa kanya at nagsabing, "Salamat po, Nay." Kasabay nito ang isang magaan na ngiti. Natigilan ako. Sa Russia, ang mga sanitation worker ay parang hangin. Bakit binati ng lalaking ito ang janitress? Ang mas nakakagulat ay ang masayang ngiti ng janitress at ang sagot niyang, "Ingat ka sa biyahe, iho." Ang eksenang iyon ay napakanatural na para akong nanonood ng isang pelikula. Habang naghihintay ng shuttle ng hotel, lahat ay kusang loob na pumila ng maayos. Walang naguutos, ngunit lahat ay sumusunod sa patakaran. Kung sa Russia ito, siguradong mag-uunahan ang lahat para makasakay. Kakaiba ang mga tao dito, sabi ko kay Yekaterina. Nagsisimula ng matunaw ang ice queen. Hagikgik ni Yekaterina. Pagsakay sa shuttle, sinabi ng driver na tutulungan niya kami sa aming mga bagahe. Ruso na naman ang salita. "Spasibo." "Kaya na po namin." Tanggi ko dahil sa reflex. Ngunit ngumiti ang driver at sumagot. "Trabaho ko po ito." "Ma'am." Sa sandaling iyon, tuluyan na akong nalito. Bakit napakabait ng mga tao sa maliit na bansang ito? O mayroon ba silang ibang motibo? Sa daan patungo sa hotel, bumungad sa bintana ang tanawin ng Maynila, mga nagtataasang gusali, makukulay na neon signs at malilinis na kalsada. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang masayang itsura ng mga tao. Isang hantungan lang ito, sabi ko sa sarili. Ngunit sa puso ko'y may maliit na pagbabago nang nagsisimula. Ang puso ng Ice Queen ay nagsisimula nang magkaroon ng mga lamat. Pagdating sa hotel at pagkatapos mag-check-in, ang kwarto ay mas maluwag at mas malinis kaysa karaniwan. Mula sa bintana, tanaw ang sentro ng Makati. Ang mga sasakyan at jeepney ay humaharurot sa pagitan ng mga matataas na gusali. Magkakatabi ang mga karatula ng tindahan at sa malayo ay anino ng iba pang mga skyscraper. Mayroong kakaibang pulso ang lungsod na ito. Ibang-iba sa bigat ng Moscow. Sa kwarto ay mayroong salabat, isang tsaa, na gawa sa luya. Sinubukan kong timplahin. Ang bango ay dalisay at ang lasa ay may bahagyang anghang at tamis. Sa Russia, kadalasan ay instant coffee lang ang nasa mga hotel room.
Ang maliit na detalyeng ito ay nagpagulat sa akin. Nagbihis na si Yekaterina at inaya akong lumabas. Gusto ko talagang lumabas para makita ang Bonifacio High Street. Sabi nila, paraiso daw iyon ng mga mahilig mag-shopping at ang dami pang street food. Pakiusap niya. Kumikinang ang mga mata, karaniwan. Tatanggi ako agad. Ngunit hindi ko alam kung bakit nasabi kong, sige, sabay na tayo. Nagulat pati ako sa sarili kong sinabi. Sa loob ng 8 taon, hindi ako kailanman nag-explore sa mga lugar na pinupuntahan ko para magtrabaho. Ang hotel room ang buong mundo ko. Pumalakpak si Yekaterina sa gulat. Talaga? Natutunaw na ang Ice Queen. Pagkaraan ng 1 oras, bumaba kami sa lobby. May maririnig na malamyos na musika at may amoy ng sampagita. Sa front desk, isang babae na nakasuot ng eleganteng Filipiniana ang ngumiti. Ang ngiti niya ay mukhang napakasincere. Saan po ang punta ninyo, ma'am? Tanong niya. Sa Bonifacio High Street. Sagot ni Yekaterina. Kumuha ang staff ng isang makulay na mapa at ipinaliwanag ng detalyado ang daan sa wikang Ruso. Pinakamadali po kung mag-taxi o grab kayo. Kung gusto ninyo, pwede ko kayong i-book. O kung gusto ninyong subukan ng bus. Sakyan ninyo ang rutang ito. Bumaba sa istasyong ito. At maglakad ng kaunti. Ingatan ninyo po ang mga gamit ninyo, ha? Gumuhit pa siya ng simpleng mapa para sa amin. Minarkahan pa ang mga lugar na maaaring pasyalan sa daan. Maraming salamat, sabi ko, na may halong hiya. Sa Russia, bihira ang hotel staff na ganito katulong sa mga bisita. Ang kabaitan ng mga tao ay nagdudulot sa akin ng pagdududa. Baka may kapalit itong hinihintay? Ngunit ang tapat na tingin ng babae ay nagpatibag sa aking pag-aalinlangan. Ang mga kalsada ay napakalinis. Walang kahit isang pirasong basura sa bangketa. Maraming tao ang naglalakad ngunit hindi maingay. Pagdating sa Bonifacio High Street, ang lugar ay puno ng buhay. Magkakatabi ang mga tindahan ng kosmetiko, damit, at mga restaurant. Walang tigil sa paghanga si Yekaterina. Papasok siya sa isang tindahan, lalabas. Balak ko lang sanang tumingin-tingin, ngunit ang mga staff sa bawat tindahan ay ngumingiti at bumabati ng magiliw. Kakaiba ito para sa akin. Sa Russia, madalas akong makatagpo ng malamig na pakikitungo sa mga tindahan. Pumasok kami sa isang cosmetic store at isang staff ang lumapit. Saan po kayo galing, ma'am? Russia, sagot ko. Agad siyang nagsalita sa wikang Ruso. Privet, welcome po. Inirekomenda pa niya ang mga produktong popular sa mga Ruso. Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Nakakamangha. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng gutom. Habang naghahanap ng restaurant, nakita ko ang isang street sweeper na nag-aayos ng basura sa gilid ng daan. Bigla, isang estudyante ang dumaan. Huminto, tumango sa kanya, at nagsabing, "Salamat po sa paglilinis, nanay!" At ngumiti. Natigilan ako. Nakita ko na ang ganitong eksena sa airport. So, hindi ito nagkataon lang. Ngumiti ng masaya ang street sweeper. Pauwi ka na ba, iho? Sumagot ang estudyante. Opo, nay. Papunta na po ako sa aking tutorial. Ang eksenang iyon ay lubos na nakapagpalito sa akin. Isang imahe na hindi kailanman makikita sa Russia. Doon, ang mga sanitation worker ay sanitation worker lang. Ngunit dito, binabati sila ng mga tao, kinakausap pa. Yekaterina, nakita mo ba iyon? Ang weird, di ba? Tanong ko. Ang alin po, Ate Ana? Tanong ni Yekaterina. Hawak ang mga shopping bag. Yung estudyanteng bumati sa street sweeper. Sa Russia, hindi mangyayari iyon. Nag-isip sandali si Yekaterina at nagsabi, "Oo nga, no. Sa atin, parang hangin lang ang mga sanitation worker." Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Isang maikling pagbati na nakita ko sa bansang ito ay nagdulot ng ganitong kalaking epekto sa akin. Hindi lang ito basta pagiging magalang, kundi pagkakaiba sa paraan ng pagtrato sa kapwa-tao. Habang nakaupo sa isang restaurant, puno pa rin ang isip ko ng imaheng iyon. Salamat po, nanay.
Isang maikling pangungusap lang, ngunit naglalaman ito ng paggalang at pasasalamat. Hanggang ngayon, nakapunta na ako sa 25 bansa. Ang pinapansin ko lang ay mga gusali, pagkain, at tanawin, ngunit ang totoong mahalaga ay hindi ko kailanman napansin kung paano tratuhin ng mga tao ang isa't isa. Ang puso ng Ice Queen ay nagsimulang magkaroon ng mas maraming lamat mula sa sandaling iyon. Kahit hindi ko pa namamalayan, ang Pilipinas ay nakatakda ng hindi lamang maging isang hantungan sa aking buhay, kundi isang malaking pagbabago. Habang tinitingnan ang menu sa restaurant, hindi ko maialis sa isip ko ang eksenang iyon. Itinuro ni Ekaterina ang menu at sinabing, "Sikat daw ang bulalo dito, subukan natin." Gulong-gulo ang isip ko, pero tumango pa rin ako. Lumapit ang isang waiter para kunin ang aming order. Ang kakaiba, nang malaman niyang mga dayuhan kami, ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles ng buong tiyaga. Sa Russia, kung hindi ka marunong mag-Ruso, madalas kang hindi papansinin. Nang ihatid ang pagkain, sinimulan kaming turuan ng waiter kung paano ito kainin. Ito po ang bulalo. Kailangan ninyong pigaan ng kalamansi, lagyan ng toyo at sili na ganito. Nagpakita siya habang nakangiti. Ginawa ko ito nang may kaunting pag-aalinlangan. Ang malinamnam na lasa na kumalat sa aking bibig ay nagpagulat sa akin. Nanatili ang waiter sa aming tabi at patuloy na nagpaliwanag tungkol sa kultura ng pagkain sa Pilipinas. Ganito ba talaga kagrabe ang serbisyo sa pagkain dito? Tanong ko. Opo, ang mga customer po ay parang pamilya na rin namin. Ang sagot na iyon ay napaka-natural na lalo akong namangha. Nang matapos kumain at magbabayad na, iniabot ko ang aking credit card. Sinabi ng staff, "Dayuhan po kayo, no? Bigyan ko po kayo ng 10% discount." Bakit po? Tanong ko nang may pagtataka. Bilang pasasalamat po sa pagbisita ninyo sa aming bansa. Ang tapat na sagot ng staff ay nag-iwan sa akin na walang masabi. Paglabas namin, biglang umulan. Wala kaming payong at hindi namin alam ang gagawin. Isang staff mula sa katabing tindahan ang tumakbo papalabas at inabutan kami ng payong. Okay lang po, ma'am. Payong po ito ng tindahan. Pagkatapos ninyong gamitin, iwan ninyo na lang po kahit saan. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Talaga po? Hindi kailangan ng deposito? Umiling ang staff at ngumiti. Nasa Pilipinas po kayo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Habang naglalakad kami gamit ang payong, sinabi ko kay Ekaterina, kakaiba ang mga tao sa bansang ito. Bakit sila napakabait? Oo nga, nakakapagtaka sa sobrang bait, sang-ayon niya. Sa daan, nakita namin ang isang matandang lalaki na nagbubuhat ng mabibigat na gamit paakyat ng hagdan. Ang nakakagulat, ang mga kabataang malapit sa kanya ay agad na tumakbo para tumulong nang walang nag-uutos. Tingnan mo, heto na naman, turo ni Ekaterina. Kung sa Russia iyan, malamang nilagpasan na lang nila. Tahimik kong pinanood ang eksena at muli akong nakaramdam ng kirot sa puso. Ang mga maliliit na pag-aalala sa pagitan ng mga tao, bakit ito nagdudulot sa akin ng emosyon na parang gusto kong umiyak? Sa bus pabalik sa hotel, isang buntis ang sumakay. Agad-agad, may ilang tumayo para magbigay ng upuan. Sa Russia, karamihan ay magkukunwaring hindi nakikita. Pagdating sa hotel, nakahiga ako at nakatingin sa kisame, nag-iisip. Ano ang kakaiba sa bansang ito? Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi ang paraan ng pagbibigay nila ng respeto sa isa't isa. Sa tabi ko, sinabi ni Ekaterina, maaga pa ang flight bukas. Pero sayang, gusto kong bumalik dito. Hindi ako sumagot, ngunit ganoon din ang iniisip ko. Nakalipad na ako ng mahigit 3,000 beses, ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis sa isang bansa. Napanaginipan ko, ng gabing iyon, na nasa isang subway station ako sa Russia. Ang lahat sa paligid ko ay abala sa kanilang sariling mga bagay, walang pumapansin sa isa't isa. Ngunit sa tabi ko ay may isang Pilipinong nakaupo. Ngumiti siya at sinabing, "Salamat ha." Nang imulat ko ang aking mga mata, naramdaman kong may basa sa aking pisngi. Hinawakan ko ito luha. Mainit na luha ang dumadaloy sa mukha ng Ice Queen.
Marahil ito ang mahika na kaloob ng bansang nagngangalang Pilipinas. Kinabukasan, pagtingin ko sa bintana, nagniningning ang Maynila sa ilalim ng sikat ng araw. Araw na ng pag-uwi, ngunit kakaiba ang bigat ng aking katawan. Nakapunta na ako sa 25 bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis. Hindi, hindi sa ayaw kong umalis, kundi nagtataka ako kung saan nanggagaling ang pakiramdam na ito. Lagi kong iniisip na ako'y isang taong walang emosyon, nagtatrabaho na parang makina. Ngunit ang karanasan kahapon ay nagdulot ng isang banayad na pagbabago sa aking kalooban. Ana, gising ka na. Mag-almusal na tayo. Masayang tawag ni Yekaterina. Sa elevator pababa sa restaurant ng hotel, ang mga imahe ng kahapon ay naglalaro pa rin sa aking isipan. Ang estudyanteng bumati sa street sweeper, ang mga kabataang tumulong sa matanda, ang staff ng tindahan na nagpahiram ng payong. Ano ba talaga ang kakaiba sa bansang ito? Ang breakfast buffet ay mayroong pagkaing Pilipino at kanluranin. Ang Filipino section ay may kakaibang amoy. May mga pagkaing hindi ko alam ang pangalan, mainit na siopaw at siomay at mabangong lugaw. Matapang na pumili si Yekaterina ng pagkaing Pilipino. Ako naman, pinili ko pa rin ang toast at itlog. Gaya ng dati, ang pagiging konserbatibo ay ugali ko na. Hindi ako kailanman nakikipagsapalaran, hindi sumusubok ng bago. Ana, subukan mo itong siomay. Mainit at masarap, alok ni Yekaterina. Tiningnan ko ang maliliit na puting siomay. Nag-aatubili akong kumuha ng isa. Ito ay masarap sa hindi inaasahang paraan. Manipis ang balat, malambot ang laman, at malinamnam. Manipis ang balat, ibang-iba sa pagkain sa Russia. Kumain pa ako ng ilan. Ito ang unang pagkakataon sa 8 taon na sumubok ako ng lokal na pagkain sa almusal ng hotel. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa front desk para mag-check out. Biglang inanunsyo ng staff na delay po ng 4 na oras ang flight ninyo papuntang Russia. Kumabog ang dibdib ko. Hindi dahil sa pag-aalala sa na-delay na flight, kundi dahil sa isang hindi inaasahang kagalakan. 4 na oras. Mayroon pa akong karagdagang oras para tuklasin ang lungsod na ito. Huwag po kayong mag-alala. Mayroon po kaming libreng city tour service. Isang 4 na oras na Manila tour. Ano po sa tingin ninyo? Talaga po? Tanong ni Yekaterina. Nagniningning ang mga mata. Opo. Ayaw po naming mainip ang aming mga bisita. Mayroon po kaming espesyal na tour guide na magdadala sa inyo sa mga pinaka-iconic na lugar sa Pilipinas. Sumagot ang staff ng may ngiti at inabutan kami ng isang magandang travel brochure. Kung sa Russia ito, sasabihin lang nila, pasensya na, maghintay na lang po kayo. Ang abala ng bisita ay hindi nila responsibilidad. Ngunit dito, nag-aalok sila ng libreng tour. Nakakamangha, makalipas ang 30 minuto, nakasakay na kami sa isang maliit na bus para sa aming tour sa sentro ng Maynila, bago ang sasakyan. Komportable ang mga upuan, at mayroon pang malamig na mineral water at wet towel. Ang aming tour guide ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng malinis na uniforme at may magiliw na ngiti. Ipinakilala niya ang kasaysayan at kultura ng Maynila sa wikang Ruso. Ang kanyang accent ay perpekto, mas magaling pa sa ilang Ruso na kilala ko. Ang galing ninyong mag-Ruso, puri ko. Nag-aral po ako para sa mga bisitang Ruso. Mahal ko po ang literatura at musika ng inyong bansa. Sina Tolstoy at Tchaikovsky po ang mga paborito ko. Muli akong nagulat sa sagot na iyon. Ang mga tao sa bansang ito ay bukas at sabik na matuto tungkol sa mundo. Sa aming tour, dumaan kami sa isang maliit na karinderya. Hindi ito malaki ngunit maaliwalas ang palamuti na may Pilipinong tema, mga pulang parol, kawayang mesa at upuan, at mga nakasabit na painting. Dito po natin susubukan ang pork silog, isang tipikal na almusal ng mga taga-Maynila. Ang may-ari po ay 3 henerasyon na. 50 taon na po ang kanilang negosyo. Paliwanag ng tour guide. Isang plato ng pork silog na may ginintuang pritong baboy, sinangag, at itlog ang inihain. Na may kasamang sausawan, hindi nag-atubiling subukan ni Yekaterina.
Wow! Ang bango at ang sarap! Sabi niya. Nanlalaki ang mga mata. Maingat kong sinubukan. Ang lasa ng baboy ay malinamnam, ang kanin ay buhaghag, na sinamahan ng tamis-asim ng suka. Ibang-iba ito sa mga pagkain sa Russia mayaman at komplikado na hindi ko mapigilang kumain pa. Nakita ito ng may-ari, isang matandang babae, at nagdala ng 2 baso ng iced tea. Ang mga dayuhan, kapag unang beses kumain, baka manibago. Ang nakakagulat ay ipinagluto pa niya kami ng isang espesyal na bersyon na hindi gaanong maalat ang baboy at binigyan pa kami ng libreng maliit na mangkok ng leche flan. Bakit po ninyo ginawa ito, Lola? Tanong ko ng may pagtataka. Gusto ko lang na magustuhan ninyo ang pagkaing Pilipino. Ang makauwi kayo na may magagandang alaala tungkol sa Pilipinas, masaya na ako. Ngumiti siya ng maligaya. May mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit ang ngiti niya ay napakainit. Sa sandaling iyon, uminit ang aking puso. Hindi lang ito ordinaryong kabaitan, kundi pag-aalaga mula sa puso. Hindi pa ako nakakita ng isang taong ganito ka-effort para lang magustuhan ng iba ang kanyang pagkain. Sa Russia, karamihan ay negosyo lang ang iniisip. Pagbalik sa bus, tumingin ako sa bintana at nag-isip. Saan nanggagaling ang init ng mga Pilipino? Bakit sila napakabait sa mga estranghero? Ang Pilipinas po ay dumaan sa maraming pagsubok, nagkaroon ng digmaan at kahirapan. Kaya natuto ang mga taong magtulungan at magdamayan para mabuhay. Ang tradisyong iyon ay naipasa hanggang ngayon. Paliwanag ng tour guide. Sa mga salitang iyon, nangilid ang aking mga luha. Ang kolektibong alaala ay namana at naging personal na kilos dahil dumaan sa sakit. Mas lalo silang naging mabuti. Pabalik sa hotel, bumulong si Yekaterina. Ana, sa panaginip ko, ganito ang isang lugar. Isang lugar kung saan nagmamalasakitan ang mga tao. Tahimik akong tumango. Ang nagyayelong puso ng ice queen ay natutunaw na. Ang init ng Pilipinas ay binabago ako. Papunta sa airport, nagpasya kaming dumaan muna sa isang kalapit na lugar para mamasyal pa. May oras pa bago ang flight. Tingnan mo, isang palengke! Turo ni Yekaterina. Pagpasok sa palengke, ang maingay na kapaligiran at amoy ng iba't ibang pagkain ang sumalubong sa amin. Isda, gulay, karne, at mga kakaibang pagkain ang nakadisplay. Ang mga palengke sa Russia ay madalas madilim at mamasa-masa, ngunit dito ay malinis at maayos. Bili na kayo, ma'am! Magiliw na bati ng mga tindera. Huminto si Yekaterina sa isang stall ng batchoy. Mukhang kakaiba ito. Subukan natin. Mabubusog ka niyan. Pigil ko. Ngunit umorder na siya ng 2 mangkok. Sinimulang ihanda ng tindera ang batchoy malinamnam na sabaw, malambot na noodles. May ilang hiwa ng baboy at chicharon. Ang itsura nito ay kaakit-akit. Sa Russia, walang ganitong pagkain. Heto na sa inyo. Ginawa kong hindi gaanong maanghang para sa inyo, sabi ng tindera. Lakas loob kong sinubukan. Naku po! Kumalat ang bango sa aking bibig. Ang sabaw ay manamis-namis at malinamnam. Ganoon din ang reaksyon ni Yekaterina. Ang sarap! Sabay naming sabi. Natuwa ang tindera sa aming reaksyon. Gusto ninyo? Lagyan ko pa ng sahog. Mas masarap iyan. Ngunit may mas nakakagulat na nangyari. Nagsimula siyang gumawa ng isa pang mangkok ng batchoy. Itong mangkok na ito, may espesyal na sangkap ko. Gusto kong matikman ninyo ang tunay na lasa ng Pilipinas. Akala namin ay sisingilin niya kami ng dagdag, ngunit hindi. Ito ay purong kabaitan para makakain kami ng masarap. Hindi na po namin mauubos, sabi ko ng may hiya. Okay lang iyan, mga dayuhan kayo. Ang anak ko noong nasa abroad, nahirapan ding masanay sa pagkain doon. Naiintindihan ko, sabi ng tindera. Naantig ako sa kanyang sinabi. Ang bagong batchoy ay talagang masarap. Tamang-tama ang alat at tamis. At ang karne ay malambot. Nagdagdag pa siya ng itlog ng pugo ng libre. Kain kayo ng mabuti ha. At bumalik kayo ulit sa bansa namin. Ngumiti siya ng masaya. Nang magbayad kami, ang presyo ay nakakagulat sa mura. Kung sa Russia ito,
Mas mahal ang singil sa mga dayuhan. Mura po masyado, Aling Nena. Dagdagan ninyo po. Sabi ko. Ngunit iwinagayway niya ang kanyang kamay. Wag na. Bumalik na lang kayo ulit. Mas mabuti iyon. Paglabas sa palengke, sinabi ni Yekaterina. Mas mahalaga sa kanila ang relasyon kaysa pera, no? Tumango ako. Oo. Mas pinapahalagahan ng bansang ito ang tao kaysa materyal na bagay. Ang pakikipagkapwa-tao ang pundasyon ng lahat ng kanilang ginagawa. Tiningnan ko ang relo. Oras na para pumunta sa airport. Sa taxi, ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ay nakatatak na sa aking isipan. Ang matataas na gusali, malilinis na kalsada, at higit sa lahat, ang maiinit na ngiti ng mga tao. Ang taxi ay napakalinis. May nakasabit na maliit na rosaryo sa harap ng driver. Siya ay mga 50 taong gulang, nakasalamin, at mukhang mabait. Saan po kayo galing? Tanong niya sa simpleng Ingles. Russia po. Sagot ko. Agad niyang binanggit ang ilang lungsod sa Russia, Moscow, St. Petersburg, Vladivostok. Binanggit pa ang ilang Ruso na mang-aawit. Nakita niya ang aking pagkagulat. Ngumiti siya at sinabing, ang mundo ay iisa. Lahat tayo ay magkakaibigan. Nanonood ako ng mga pelikulang Ruso. Gusto ko ang kultura ninyo. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa aking puso. Sa Russia, ang mga taxi driver ay karaniwang tahimik at nakatuon lang sa pagmamaneho. Ngunit ang driver na ito ay nakikipag-usap sa amin na parang mga kaibigan. Papunta sa Naya? Ang Pilipinas mula sa bintana ng taxi ay kamangha-mangha, malilinis na kalsada, maayos na trapiko, at higit sa lahat, ang masayang mukha ng mga tao. Sa Russia, karamihan ay nakasimangot o mukhang galit. Sa kalsada, maraming motorsiklo, ngunit lahat ay sumusunod sa batas trapiko. Kapag pula ang ilaw, lahat ay matiyagang naghihintay. Walang bumubusina, isang eksenang imposibleng makita sa Moscow. Paano po ang takbo ng buhay ng mga Pilipino? Tanong ko sa driver. Hindi mabilis, hindi mabagal. Sakto lang, ma'am. Sagot niya. Naniniwala kami sa dahan-dahan, basta sigurado. Ang mga salitang iyon ay puno ng pilosopiya. Sa Russia, lahat ay laging nagmamadali at walang pasensya. May kaunting oras pa. Maglakad-lakad muna tayo. Mungkahi ni Yekaterina. Narinig ito ng driver at sinabing, dadalhin ko kayo sa isang lugar na madalas puntahan ng mga lokal, hindi tourist spot, kundi ang tunay na buhay ng mga Pilipino. Pagbaba namin, nagsimula kaming maglakad sa isang kalye malapit sa airport. Malamig ang hangin, bughaw ang langit, kaiba sa kulimlim na langit ng Russia. Isa itong maliit na residential area, may mga tradisyonal na bahay at modernong kondominium. Hindi malapad ang kalye, ngunit napakalinis. Sa gilid ay may mga lunti ang tropikal na halaman na hindi ko kilala. Habang naglalakad, nakita namin ang isang matandang babae na nagtutulak ng isang kariton na puno ng prutas. Mangga, mangosteen, durian, parang isang mobile fruit stand. Mukhang napakabigat ng kariton. Bigla, sa isang likuan, tumagilid ang kariton, sumabit ang isang gulong sa gilid ng kalsada, at nagsimulang mahulog ang mga prutas. Kung sa Russia ito, karamihan ay lalagpasan lang. Sa totoo lang, iyon din ang naisip ko. Sa loob ng 8 taon, nasanay akong maging manhid sa problema ng iba. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. 2 high school student at isang office worker na nakasuit na malapit doon ay agad na tumakbo para tumulong. Sama-sama nilang pinulot ang mga nahulog na prutas. Maingat na inilagay pabalik sa kariton. Pagkatapos, sama-sama nilang itinulak ang kariton pabalik sa kalsada. Walang nag-atubili. Walang natakot na madumihan ang damit. Okay lang po ba kayo, Lola? Nag-aalalang tanong nila. Medyo nataranta ang matanda ngunit mabilis na ngumiti. Paulit-ulit na tumango sa pasasalamat, nangingilid ang mga luha. Ang mas nakakagulat pa. Pagkatapos tumulong, bumili pa sila ng prutas mula sa kanya bago umalis. At mas malaki pa ang ibinayad kaysa sa presyo. Mag-iingat po kayo, La, sabi ng isang estudyante. Tingnan mo, Ana.
sabi ni Ekaterina. Nanginginig ang boses sa emosyon. Hindi lang sila tumulong, inalala pa nila ang kita at dignidad ng matanda. Pinanood ko ang eksena habang nangangati ang aking mga mata. New York? Paris? Moscow? Hindi ko pa nakita ang ganitong eksena sa anumang malaking lungsod. Ito ay hindi lang ordinaryong kabaitan, kundi isang paraan ng pamumuhay na may malasakit sa isa't isa. Isang kultura na itinuturing ang estranghero bilang kapamilya. Lumapit kami at bumili rin ng prutas. Matamis ang mangga. Mabango ang mangosteen. Ngumiti ng masaya ang matanda at dinagdagan pa ang binili namin. Mga dayuhan pala kayo. Kain kayo ng marami ha? Sikat ang prutas ng Pilipinas sa buong mundo. Mabuti yan sa kalusugan. Ang boses niya ay nagpapakitang siya'y isang lokal, ngunit ang kanyang mga mata ay napakainit. Malalalim na ang mga kulubot, ngunit ang ngiti niya ay napakabuti. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang bansang ito ay hindi lang mayroong advanced na teknolohiya. Ang kaluluwa ng mga tao ang pinakamaunlad. Isang kaluluwang marunong magmalasakit sa isa't isa. Isang kaluluwang handang tumulong sa estranghero. Iyon ang tunay na sibilisasyon ng Pilipinas. Habang kumakain ng prutas at naglalakad, isang matandang lalaki ang biglang napaluhod, mukhang masama ang pakiramdam. Agad-agad. Ang mga tao sa paligid ay tumakbo. Palapit. Isang batang ina na may kargang sanggol ang tumawag ng ambulansya. Inalalayan ng iba ang matanda at pinaupo sa lilim. Isang lalaki ang tumakbo sa kalapit na tindahan para humingi ng malamig na tubig. Kahit ang mga dumadaang motorista ay huminto para magtanong kung kailangan ng tulong. Lolo, darating na po ang ambulansya. Huwag po kayong mag-alala, sabay-sabay nilang pag-alo. Ana, parang isang pamilya ang mga taong ito. Ang galing ng pag-aalaga nila sa isa't isa, sabi ni Ekaterina nang may paghanga. Tahimik kong pinanood ang eksena at napagtanto na sa loob ng 8 taon, mga gusali, pagkain, at tanawin lang ang nakikita ko. Ang mga tao. Ang ugnayan sa pagitan ng mga tao, ang pinakamagandang tanawin ng isang lugar. Pabalik sa airport, pareho kaming tahimik, abala sa aming mga iniisip. May isang bagay sa loob ko na nagbabago. Ang pader ng yelo na nagpoprotekta sa aking puso sa loob ng 8 taon ay unti-unting natutunaw. Ang malamig na puso ng ice queen ay pinapainit. Ana, pag-uwi natin, ano ang pinakaaalala mo? Tanong ni Ekaterina. Nag-isip ako sandali at sumagot. Ang mga tao, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagmamalasakit, at ang paraan ng pagtrato nila sa isa't isa. Pagdating sa airport, kakaiba ang pakiramdam ko. Para akong aalis sa sarili kong tahanan. Nakakatawa. Isang gabi lang akong nanatili, ngunit ang bansang ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng isang tahanang matagal ko nang kasama. Sa daan patungo sa departure hall, tiningnan ko ang Pilipinas sa huling pagkakataon at naisip na kailangan kong bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang hantungan, kundi para tunay na makipagkilala. Bago sumakay sa eroplano pabalik sa Russia, bumili ako ng ilang maliliit na souvenir sa duty-free shop, isang keychain na hugis bahay kubo. Hindi lang ito isang souvenir, kundi isang patunay ng isang bansang nagdulot ng pagbabago sa akin. Sa puso ng Ice Queen, isang maliit na mainit na apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na kaloob ng bansang nagngangalang Pilipinas. Habang nakatayo sa harap ng immigration counter, bumuhos ang lungkot, isang gabi lang. Ngunit ganito na kalakas ang ayaw kong umalis. Ito ang unang pagkakataon. Ganoon din ang naramdaman ni Ekaterina. Lumingon-lingon siya at bumuntong hininga. Nakakabaliw. Isang araw lang, pero minahal ko na ang bansang ito. Ngumiti siya. Nung bansang nandiktuling anababa, hindi iyan kabaliwan. Tapat kong sagot. Espesyal talaga ang lugar na ito. Pagkatapos ng immigration at pagpasok sa duty-free area, may oras pa bago ang flight. Dahan-dahan naming tiningnan ang mga produktong Pilipino, mga handicraft, at mga kakanin.
Karaniwan, lalagpasan ko lang ang mga ito, ngunit ngayon, lahat ay may kahulugan. Tingnan mo, Ana, turo ni Ekaterina. Hindi ba't yan ang may-ari ng karinderya kahapon? Nagulat akong tumingin. Siya nga ang may-ari ng karinderya na naghain sa amin ng pork silog. Hila-hila niya ang isang maleta kasama ang isang tao. Magandang araw po, Lola. Bati namin. Nagulat siyang tumingin sa amin at pagkatapos ay masayang ngumiti. Ay, kayo pala yung kumain kahapon. Nagkita pa tayo dito. Mas lalo kaming nagulat sa kanyang sagot. Talaga po? Saang lungsod po siya pupunta? Masiglang tanong ni Ekaterina. Sa Moscow, Ija. Mag-aaral siya ng musika. Ngumiti ng mahiyain ang dalaga. Biglang uminit ang aking puso. Ang taong naging mabait sa amin kahapon ay narito ngayon bilang isang ina na naghahatid sa kanyang anak papuntang Russia. Ang liit at ang galing ng mundo. Nakatira po ako sa Moscow. Kung kailangan ninyo ng tulong, kontakin ninyo lang po ako. Sabi ko at inabot ang aking business card. Kinuha niya ito ng may pasasalamat. Talaga, Ija, maraming salamat. Unang beses ng anak ko sa Russia, kinakabahan ako. Bigla, may kinuha siya sa kanyang bag. Isang maliit na manika na nakasuot ng barot saya. Heto, isang souvenir mula sa Pilipinas. Pampaswerte. Sa sandaling iyon, nanlabo ang aking mga mata. Isang estrangherong nakilala ko lang kahapon ay nagbibigay sa akin ng regalo na parang isang matagal ng kaibigan. Ito ang una kong karanasan. Maraming salamat po, Lola. Mayroon din po akong regalo para sa anak ninyo. Kinuha ko ang isang Russian chocolate bar mula sa aking bag. Ito ang pinakasikat na tsokolate sa Russia. Nagpalitan kami ng mga regalo mula sa aming mga bansa. Hindi lang ito palitan ng material na bagay, kundi palitan ng damdamin. Tumunog ang anunsyo sa airport. Tinatawag na ang mga pasahero para sa flight papuntang Russia. Malungkot kaming nagpaalam. Magkita po tayo sa Moscow. Sa daan papunta sa gate, dumaan ako sa banyo. Doon, muli kong nakita ang janitress mula kahapon. Suot pa rin niya ang kanyang orange na uniforme. May puti na ang buhok. Ngunit mabilis pa rin ang kilos. Ang nakakagulat. Nakilala niya ako. Ay, ikaw yung dayuhan kahapon. Pauwi ka na, Ija. Hindi ko siya nakilala, ngunit natandaan niya ako. Biglang uminit ang aking puso. Sa isang mataong airport na tulad nito, paano niya matatandaan ang isang dayuhang minsan lang niyang nakita? Opo. Pauwi na po ako ngayon. Paano ninyo po ako natandaan? Tanong ko. Nanginginig ang boses sa emosyon. Ang mga flight attendant na dayuhan, tinatandaan ko. Gusto kong malaman kung ano ang tingin ninyo sa Pilipinas namin. Sana may magaganda kang alaala na maiuuwi. Ngumiti siya ng masaya. Ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay namukadkad na parang mga bulaklak. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na keychain, isang kalabaw na gawa sa sungay. Souvenir mula sa Pilipinas. Kunin mo ito. Baka wala itong halaga, pero galing ito sa puso ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Bumuhos ito na parang mga sirang perlas. Nakapunta na ako sa mga airport sa buong mundo, ngunit ito ang unang pagkakataon na isang sanitation worker ang tumanda sa akin bilang isang tao at nagbigay pa ng regalo. Sa Russia, ang mga sanitation worker ay nasa mababang antas ng lipunan, walang pumapansin sa kanila, ngunit ang janitress na ito ay mukhang napakadangal at napakainit. Maraming salamat po, Nay. Hinding-hindi ko po kayo malilimutan. Nanginginig ang aking boses na halos hindi ako makapagsalita. Nakita niya akong umiiyak. At tinapik ang aking balikat. Huwag kang umiyak. Ija, laging bukas ang Pilipinas. Para sa inyo. Alalahanin mo ang magagandang bagay tungkol sa Pilipinas at tandaan mong maraming mabubuting tao sa mundo. Hinawakan niya ang aking kamay. Babalik ka ulit, ha? Laging naghihintay ang Pilipinas sa'yo. Ang kamay na iyon ay magaspang ngunit napakainit. Parang kamay ng aking ina. Kinuha ko ang keychain gamit ang nanginginig na mga kamay at naglakad patungo sa gate. Nakita ni Ekaterina ang aking mga luha at nagulat. Ana, ngayon lang kita nakitang umiyak.
Ngayon lang din ako nakitang umiyak. Sagot ko, nakangiti kahit tumutulo pa ang mga luha. Sa loob ng maraming taon, akala ko'y wala akong luha, na ang puso ko'y naging bato na. Ngunit ang init ng Pilipinas ay tumulong sa aking mahanap muli ang aking pagkatao. Pagsakay sa eroplano, tiningnan ko ang huling imahe ng Pilipinas mula sa bintana, palubog na ang araw. Ginagawang kulay ginto ang buong kalangitan. Hindi na ito isang hantungan, kundi isang pagbabago sa aking buhay, ang destinasyon ng aking puso. Habang nakaupo sa eroplano, tiningnan ko ang keychain at nag-isip, mayroon ang Pilipinas na mas advanced pa sa teknolohiya, ang kaluluwang marunong rumespeto at magmalasakit sa isa't isa. Iyon ang tunay na sibilisasyon. Nang lumipad ang eroplano, isang bagong determinasyon ang sumibol sa aking puso. Wala na ang Ice Queen. Ang init ng Pilipinas ay tuluyan na akong binago. Ngayon, handa na akong bumalik sa Moscow at ikalat ang init na iyon. Ngunit hindi ko alam na ang aking kwento sa Pilipinas ay malapit ng lumikha ng isang malaking phenomenon sa social media. Pagbalik sa Moscow, gumawa ako ng isang bagay na kakaiba. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, ibinahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa social media. Akala ko ang Pilipinas ay isa lamang hantungan, ngunit 2 araw na karanasan ay tuluyang nagbago sa aking pananaw sa buhay. Ang mga tao roon ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na init. Isinulat ko ang tungkol sa janitress sa airport, ang may-ari ng karinderya sa palengke, at ang hindi mabilang na kabaitan mula sa mga estranghero. Inilarawan ko ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pasensya, at ang kanilang pag-aalaga sa mga dayuhan. Ang tugon ay higit pa sa inaasahan. Libo-libong komento ang dumating mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ibinahagi nila ang kanilang sariling mga karanasan sa Pilipinas. Naramdaman ko rin ang init na iyan sa Pilipinas. Ibang-iba ang mga Pilipino. Napakaganda ng kanilang kaluluwa. Ang bansang iyon ang nagpabalik sa aking paniniwala sa kabutihan ng tao. Nang maligaw ako sa Pilipinas, isang estranghero ang naglakad ng 10 minuto para ihatid ako. Makalipas ang 1 linggo, nag-alok sa akin ang airline ng isang espesyal na posisyon. Magbukas ng isang regular na ruta papuntang Pilipinas. At gusto nilang ako ang maging chief purser na responsable para sa cultural exchange sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Gusto kong muling tumapak sa mainit na lupaing iyon. 2 buwan ang lumipas, muli akong nakatayo sa NAIA. Sa pagkakataong ito, hindi para sa isang layover, kundi para simulan ang aking pangarap na trabaho. Pagdaan ko sa dating banyo, nakita ko muli ang janitress. Nakita niya ako at masayang sumigaw. "Bumalik ka, Ija! Alam kong babalik ka!" Nagtatrabaho na po ako ngayon sa rutang papuntang Pilipinas. "Madalas na po ako dito," sabi ko. Medyo nanginginig ang boses. "Napakabuti niyan, anak. Welcome home." Welcome home? Ang 2 salitang iyon ay napakatama. Ang Pilipinas ay tunay na naging pangalawang tahanan ko. 6 na buwan ang lumipas, nag-apply ako para sa permanent residency sa Pilipinas. Gusto kong matuto ng Tagalog, gusto kong mas malalim na maunawaan ang kultura ng bansang ito. Makalipas ang 1 taon, nagbukas ako ng isang maliit na Russian Cultural Center sa Maynila. Gusto kong ipakilala ang aking bansa sa mga Pilipino, tulad ng kung paano nila ipinakita sa akin ang init. Madalas, bumisita ang may-ari ng karinderya. Dahil sa'yo, naging maayos ang pag-adjust ng anak ko sa Moscow. Lagi niyang sinasabi, ang janitress, pagkatapos magretiro, ay madalas ding dumalaw sa aking center. "Pinasikat mo ang Pilipinas namin sa buong mundo, Ija," sabi niya nang may pagmamalaki. "Hindi po. Ang Pilipinas po ang nagbago sa akin. Hindi ko po pinasikat ang Pilipinas." Pagkatapos ng 1 taon ng pamumuhay sa Pilipinas, mas malalim kong naunawaan ang pagiging espesyal ng bansang ito. Tuwing umaga sa palengke, babatiin ako ng mga tao. "Ana, andyan ka na pala," na parang bahagi na ako ng komunidad. Ang tindera ng gulay ay pipiliin para sa akin ang pinakasariwang gulay. Ang tindera ng prutas
ay laging magpapatikim muna sa akin. Ang tindero ng isda ay magtuturo sa akin kung paano pumili ng sariwang isda. Ang pakiramdam na ito ng pagtanggap ay hindi ko kailanman naramdaman sa Russia, sa Moscow. Hindi magkakakilala ang magkakapitbahay. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang init ng isang komunidad. Ang pag-aaral ng Tagalog ay isang masayang karanasan. Ang guro ko ay si Ginang Cruz, mahigit 60 taong gulang, isang retiradong guro ng literatura. Laging matiyaga sa pagtutuwid ng aking bigkas at tono. Ana, ang salitang salamat ay kailangang may tamang diin. Okay lang iyan, dahan-dahan lang, mahirap ang Tagalog. Malaki na ang ipinagbuti mo. Ang mga salitang iyon ay laging nagpapalakas ng aking loob. Minsan, umaakyat ako ng bundok kasama ang mga kaibigang Pilipino. Ang Tagalog puntok, mahasama ang mga kaibigang Pilipino. Mahasamang badan, bundok Pulag, bundok Apo, Baguio. Maganda rin ang kalikasan ng Pilipinas, ngunit mas maganda ang mga sandaling kasama ang mga kaibigan. Ang kaibigan kong si Maria ay isang nurse. Masayahin at mabait, lagi niya akong inaalagaan. Isang dayuhan. Ana, malaki na ang ipinagbago mo, sabi ni Maria. Noong una kang dumating, malamig ka at tahimik. Ngayon, mas mainit ka na. At marunong ka nang magbiro. Ngumiti ako. Binago ako ng Pilipinas. Ang mga tao dito ang nagturo sa akin kung paano gamitin ang puso para damhin ang buhay. Tuwing Pasko, iniimbitahan ako ng pamilya ni Maria sa kanilang probinsya. Kahit dayuhan ako, tinatrato nila ako na parang kapamilya. Sama-sama kaming gumagawa ng bibingka, nagsisimba de gallo, at tumatanggap ng aguinaldo. Ang kapaligiran ay mainit at puno ng kaligayahan. Isang araw, may insidente sa bus. Isang matandang lalaki ang hinimatay. Agad na lumapit ang mga tao sa paligid. May tumawag ng ambulansya, may nagbigay ng first aid, may pumigil sa mga usisero. Manny, may tumawag ng ambulansya, tumulong din ako. Ginamit ang natutunan kong Tagalog para aluin ang asawa ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Darating na po ang ambulansya. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, "Salamat, Ija. Ang galing mong magtagalog. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako isang dayuhan. Ako ay bahagi na ng lipunang ito na may maiaambag sa lipunang ito. 3 taon ang lumipas. Ngayon, nakatayo ako sa NAIA, hindi para umalis, kundi para salubungin ang isang espesyal na bisita. Si Yekaterina ay darating para magtrabaho sa Pilipinas. Tinanggap siya ng isang Philippine airline at magsisimula ng bagong buhay sa Maynila. Nang malaman niya ang aking kwento, agad siyang nag-apply ng trabaho dito. Nang makita ko siyang lumabas sa arrival hall, naalala ko ang sarili ko 3 taon na ang nakalipas. Isang malamig at mapagdudang ice queen. Sa kanyang mga mata ngayon, mayroong pag-aalala ngunit mayroon ding pag-asa. Ana! Tumakbo siya at niyakap ako. Ibang-iba ka na. Puno ng buhay at mas mainit. Talaga? Natatawa kong tanong. Puno ng pasasalamat ang puso. Dati, ang mga mata mo ay kasing lamig ng yelo sa taglamig. Ngayon, kasing init ng araw sa tag-araw. Sumakay kami ng bus papasok ng lungsod. Si Ekaterina ay tutok na tutok sa labas ng bintana, puno ng kuryosidad. Tulad ko 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ang kaibahan, ngayon, maipapakilala ko na sa kanya ang lahat. Ito ba ang lugar na nagbago sa'yo? Hindi lang ang lugar, kundi ang mga tao. Sagot ko. Tumingin ako sa pamilyar na tanawin. Tinuruan ako ng Pilipinas kung ano ang tunay na init ng tao. At mararamdaman mo rin iyon. Pagdating sa Maynila, dinala ko siya sa palengke noon. Naging ritual ko na ito. Bawat kaibigang Ruso na dumarating, dito ko dinadala. Natuwa ang may-ari ng karinderya nang makita kami. Ngayon, 70 taong gulang na siya, ngunit malakas pa rin. Ana, may bago kang kasama? Tanong niya sa matatas na Tagalog at sinubukang magsalita ng ilang salitang Ingles. Welcome to the Philippines. Opo, Lola. Ruso din po. Bago lang po dito para magtrabaho. Pagpapakilala ko sa Tagalog.
Ngayon, matatas na ang aking Tagalog. Agad siyang gumawa ng isang espesyal na porksilog, hindi gaanong maalat, mas maliliit ang hiwa ng baboy at mas maraming gulay. Ang mga dayuhan, sa una, kailangang dahan-dahan. Kapag nasanay na, saka kakainin ang orihinal na lasa. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Yekaterina at naalala ko ang sarili kong pagkabigla noon. Ang pakiramdam na alagaan ng isang estranghero ay hindi malilimutan. "Mamahalin mo ang lugar na ito," sabi ko sa kanya. Puno ng kumpiyansa ang mga mata. Nang gabing iyon, sa aking maliit na apartment, nagtanong si Yekaterina, "Pinagsisisihan mo bang umalis ka sa Russia?" Nag-isip ako sandali at sumagot, "Hindi. Nahanap ko ang tunay na sarili ko dito. Sa Russia, isa lang akong malamig na makina. Ngunit sa Pilipinas, natuto akong maging tao." Talagang wala na ang Ice Queen? Wala na. Tinunaw ng init ng Pilipinas ang lahat ng yelo sa akin. Ngayon, ako si Ana. Isang ordinaryong taong marunong tumawa, umiyak, at magmahal. Kinuha ko ang keychain na kalabaw na bigay ng janitress at ang manikang barot saya na bigay ng may-ari ng karinderya. Sa loob ng 3 taon, lagi silang nasa akin. Hindi lang sila mga souvenir, kundi mga simbolo ng aking pagbabalik loob bilang tao. Tuwing nakikita ko sila, naaalala ko ang init na itinuro sa akin ng Pilipinas. Tumingin sa akin ng seryoso si Yekaterina. "Gusto ko ring magbago tulad mo. Sa Russia?" Pakiramdam ko'y, malapit na rin akong maging isang Ice Queen. "Siguradong magagawa mo," sabi ko. Hinawakan ang kanyang kamay. May mahika ang Pilipinas na nagpapabuti sa mga tao. Gagamitin ng mga tao dito ang kanilang init para tunawin ang pader ng yelo sa puso mo. Kinabukasan, umakyat kami sa observation deck ng isang mataas na gusali sa Maynila. Tanaw ang buong lungsod, sagana ang sikat ng araw, lahat ay nagniningning. Ang lungsod na ito ay puno ng mga kwento. Sabi ko, itinuturo ang mga kalye sa ibaba. Bawat sulok ay may mainit na alaala. Bawat tao ay may kwento ng kabutihan. "Ikwento mo sa akin ang pinakamahalaga mong alaala," hiling ni Yekaterina. Naalala ko ang janitress sa airport noong unang araw, ang sinabi ng isang estudyante. "Salamat po, Nay. Iyon ang tuluyang nagbago sa buhay ko." Minsan, ang pinakamaliit na gawa ng kabutihan ang may pinakamalaking epekto. Isang salita, isang ngiti, isang maliit na pag-aalala ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Ngayon, lagi akong nagsasabi ng salamat po sa lahat ng service crew, hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng naglilingkod sa lipunan, mga sanitation worker, pulis, nurse, guro, driver. Natutunan kong makita ang halaga ng bawat isa. Sa loob ng 3 taon, natutunan ko ang pilosopiya ng buhay ng mga Pilipino. Tratuhin ang bawat isa bilang isang mahalagang indibidwal. Alagaan ang mga nasa paligid mo ng buong puso. Ipakita ang malaking pag-ibig sa maliliit na bagay. At maniwala na ang mga tao ay likas na mabuti. Sabi ng mga kaibigan kong umuuwi sa Russia, malaki raw ang ipinagbago ko. Mas mainit ka na at mas kaakit-akit. Mas totoo na ang ngiti mo. Sabi nila, sana madala ko ang init na ito pabalik sa Russia. Ngunit alam kong ang pagbabago ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. 3 taon ang kinailangan ng Pilipinas para baguhin ako. Marahil, buong buhay ang kakailanganin ko para tulungang maramdaman ng iba ang init na ito. Tuwing may mga kaibigang Ruso na dumarating, dinadala ko sila sa karinderyang iyon para makilala ang may-ari. Lagi niyang sinasabi, "Welcome sa Pilipinas." Lahat tayo ay isang pamilya, at lagi niyang ginagawa ang pinakamasarap na pagkain na parang para sa sarili niyang mga apo. Ito, ang Pilipinas. Hindi dahil sa advanced na teknolohiya, hindi dahil sa magagandang tanawin, kundi dahil napakaganda ng kaluluwa ng mga tao. Dahil naniniwala ang mga tao rito sa kapangyarihan ng pag-ibig at kabutihan, nakatayo sa observation deck, sinabi ko kay Yekaterina, "Welcome sa lugar na magbabago ng buhay mo. Humanda kang mapaligiran ng init.
Dahan-dahang umihip ang hangin. Nagniningning ang Maynila sa aming paanan. Tulad ng sinabi ng janitress 3 taon na ang nakalipas. Babalik ka ulit ha, Pilipinas. Tunay na akong nakabalik. Hindi lang nakabalik, nandito na ako. Ito ang aking tahanan. Ang aking pinagmulan. Ang aking kasalukuyan. At ang aking hinaharap. Ang kwento ng Ice Queen ay nagwakas na. Ngunit ang kwento ni Ana, isang anak ng Pilipinas, ay nagsisimula pa lamang.